Good day everyone, Seth for Code from EMD Wheels. So today magre-release tayo ng Honda BR-V 1.5 VX with Honda Sensing CVT transmission. So ngayon, check na natin tong unit na to and release na natin to agad. Best deals. EMD wheels. Best deals. EMD wheels. Best deals. EMD wheels. Best deals. EMD wheels. Check natin to. So syempre meron tayong Honda Sensing since VX yung kukunin ng kliyente natin. May full front tayo na tin. Tapos syempre pagdating sa engine natin, 1.5 liters with 121 PS. CVT transmission tayo and may paddle shifter tayo. Ang maganda pa dito sa mga Honda BR-V natin, meron tayong tinatawag na remote engine start. So pagdating dito sa front portion natin, syempre naka DRL tayo na LED na rin yung high beam and low beam natin. Fog lights natin, nakapatay lang pero LED na rin yan. For the VX variant, naka glossy block tayo, nag-reels with chrome. Tapos syempre, pagyayabang na naman natin, i-release today yung unit na meron ng plaka. So within 3 days, meron na tayong ORCR, meron na rin tayong plaka. So ganun tayo kabilis. Kung interested kayo, hassle-free, peace of mind, pag gusto nyo magbiyahe, especially for coming holidays, yan, kuha tayo dito sa amin lang. Ganito kabilis, meron na tayong plaka, meron tayong ORCR. Ang dami na natin ganitong video, alam nyo na yan. So, syempre dito sa front portion natin, sa lower part naman ng bumper natin, meron tayong silver seal, yan. So, lahat ng BR-V and V-variant natin, na ganun siya. Sa ngayon, ang kliyente natin, actually, nagpakabit siya ng mga door visor, meron tayong mga trunk tray, meron tayong dashcam, tapos sobrang ganda, sobrang kinis niya. Ito ang maganda pa, may ceramic coating tayo dito sa dealer na to. So, hindi lahat ng dealer nag-o-offer ng mga ceramic coating. So, kung interested kayo magpa-ceramic coating, pwede rin tayo dito sa Honda Cars. Nice. So yun guys, syempre dito na tayo side portion. Sobrang kinis, sobrang kintab kasi naka-ceramic coating tayo na Daico. So syempre ito, ang mags natin 17 inches mags, 5 stud. Disc brake yung harap, drum brake yung likod. Tapos meron tayong tinatawag na Vehicle Stability Assist. Meron din tayong tinatawag na ABS. So for the safety, ang ganda ng safety features sa mga VX variant. So ang maganda pa dito, nagpa-undercoating din yung kliyente natin. So meron tayong Sagura spoofing dito. So kung interested kayo, yun, nag-offer tayo ng iba't ibang mga services. So sobrang daming services dito. Pwede kayo mag-avail sa ceramic. Before natin i-release, pwede kayo magpa-ceramic, pwede na kayo mag-undercoating. Powerful yung side mirror natin. Naka-integrate na rin yung side turn lamp natin. And meron tayong lane watch. So meron tayong camera dito. Naka-smart entry tayo. And chrome handles. May door visor tayo. Roof rails natin, silver. And syempre, napakaayos ng pagkaka-prepare talaga ng unit natin. So dito sa rear portion naman natin yan. May shark fin antenna tayo. May defogger tayo. Meron tayong wiper. LED na rin. Yung tail lights natin, meron tayong emblem na VX, iVTEC, and then BR-V emblem. Tapos meron tayong 4-eye sensor for the VX and meron din tayong tinatawag na reverse camera sa likod. Ito yung trunk natin. Pag ginagamit natin yung 7-seater yan, ganito lang kaliit yung trunk space natin. So normal naman yan sa mga 7-seater. And then just in case kung may kailangan kayong ilagay dito, kailangan nyo ng space for the compartment, 50-50 split, so na-fold siya. So yan, nag-avail din yung kliyente natin ng trunk tray. So may tonneau cover for the Honda BR-V VX. Tapos yan, yung previous natin, meron tayong early warning device. Siyempre may umbrella tayo. 3M pin, 15 liters gas. Tapos meron tayong mga matting. Tapos yan, meron tayong keychain. So yung reserva natin, nandito sa ilalim. So yan, meron naman tayo dito. So tools, nandito na rin yung tools natin. So dito naman tayo sa second row ng Honda BR-V natin. So meron tayong second row vent. So open na natin. Yan. So malamig. Meron tayong second row na outlet. Meron tayong armrest. And syempre, one-touch tumble. 60-40 na fold natin siya. So try natin. So kahit bata, napakadali niyang i-fold. Tapos yan, magbabounce na siya. Madali na. So very easy to access sa third row natin. Then leather seats, syempre. Naka-leather seats tayo. From first or front row natin to third row, naka all leathers tayo. Tapos black na yung ceilings natin. So ngayon, check na natin yung harap. So ngayon, ito, tingnan na natin. Syempre, side curtain airbags meron tayo. Meron tayong dashcam natin with 3. Ano yan ha? 3 yung camera niya. So may front and may rear tayo. And meron tayong for the passenger. So may mga tweeters tayo, side curtain airbag, so all power na yung windows natin. Meron tayong safety support na button dito and vehicle stability assist. Meron tayo dito yung mga sa bukasan ng gas natin and ng trunk natin. So leather na rin yung steering wheel natin with paddle shifter tayo.
Ayan o, makikita nyo may camera. So, nandito yung sa switch button natin ng sa lane watch camera natin. Yan, paddle shifter, audio controls, Bluetooth hands-free. And meron tayo dito sa may right side naman. Dito naman yung sa mga home natin. Dito, safety support. Nandito yan sa may right side. And sa may adaptive cruise control natin, ACC natin, nandito na rin sa part na to. So, dito naman sa right lever naman natin, meron tayong sa wipers, controls natin or switch, naka-push start button tayo. So may AM, FM tayo sa infotainment natin, Bluetooth, meron na rin tayo, USB, meron na rin tayo. So maganda pa dito, meron tayong tinatawag na Android Auto and Apple CarPlay. So pwede na rin siya mag-phone mirroring dito sa mismong infotainment natin. All digital and button na yung sa aircon natin. So yan. We have two Type A na USB. Meron din tayong 12 volts outlet. Tapos yan, sa may reverse camera tayo, neutral park, drive, and sport mode. Sa sport mode lang natin magagamit yung paddle shifter natin. Ito yung key fob natin. Naka-remote engine start tayo. So may smart entry na tayo, remote engine start. Tapos pag nalobat, don't worry, pwede nyong buksan to. So magagamit natin tong manual na susi natin sa may driver side na door natin. Tapos pag just in case na malobat, lumalabas naman siya dito sa may information natin dito sa may gauge natin. So all goods naman lahat. So tawagin na natin yung kliyente, release na natin tong unit. So ngayon sir, buksan ko muna yung hood natin. Para. Sige sir. Ganun pa rin naman, nasa gilid lang naman lagi. Yan, so yung gas natin nandun. Dati mga nandito, di ba? So ngayon nandito yung gas natin. Ayan. Okay. Tapos yung sa hood natin nandito lang. Yung sa gas natin, yan, 42 liters naman yan. So at least 91 octane ang leaded yan. Or higher. Pwede kang magmataas. Kunyari, gusto mong mag 95 octane or 97, may mga ganun na tayo, di ba? So, pwede naman tayong magtaas. Lapit ka mami dito. Nice. So yan, sobrang linis. Hindi pa rin naman siya, kahawig pa rin naman siya ng Brio Amaze mo dati, di ba? 4-cylinder pa rin naman siya, pero 1.5 liter, 121 PS tayo. Ang pinakakaiba lang nila, dati kasi mga engine ni Honda, single overhead cam. So ngayon, double overhead cam na siya. Plus, naka-timing chain na tayo. Dati kasi naka-belt lang tayo. So ngayon, delikado kasi yun. Pag naputol kasi ang timing belt, lahat, pati ano, talagang top overhaul yan. So, mamachine shop pa yan. So ngayon, since naka-timing chain na tayo, the more na umiingay kasi siya, tumatagal. Pero, nasa more or less, sa 100 kilometers pa rin naman siya. 100,000 kilometers pa siya bago mo siya i-maintain. Normally, hindi naman tayo maabot agad doon. So, may mga taon naman yan. So, sa mga service natin, yung Brio mismo ba, nagpalit ka ng belt nun? Hindi pa. Hindi? Okay. So, baka pag chinecheck nila, okay pa siguro. So, mga ilang taon na yun, sir? Magte-10. Magte-10 na rin. Okay, siguro. Hindi ko pinalitan. Hindi mo na pinalitan. So, ang mga pinalitan mo na siguro itong belt na to. Serpentine belt yan sa mga, ano yan sa mga alternator, yan kasi normally, pag umingay yan, nag-i-squeak yan, pinapalitan na yan ng mga service advisor natin. So, ngayon, dito tayo mag-check, sir. Sa oil, alam mo naman na yan. Pero mapapansin mo, may mga tumatalsik. Oo. Yung ibang mga mekaniko sabi, ay hindi yan normal. May tumatalsik na langis, dapat yan wala. Pero kasi ngayon, yung design ng engine natin, dati kasi nandito yung dipstick sa may block. Yes. So yun yung hindi normal na may tumatalsik. So ito normal lang sir kasi yung mga bulb natin nandyan yan So yung pumipitik habang tumatakbo, maano talaga siya. Pero pag excessive na yung tumatalsik, yun yung hindi na normal. Actually sir, sa ngayon, ganyan, yan, normal lang talaga yan. Okay. Siguro mga hindi normal dyan, yung umuusok ka. Okay. Umuusok, or ang pinaka hindi normal dyan, pag binuksan mo yung top na to, parang siya nagko-condense. Okay. So pag nagko-condense na yan, normally, baka may tagas na yung, nagkaroon na ng leak, yung sa cooling system natin. Pero normally, hindi naman siya nagiging problema ni Honda. Kahit mga sobrang tandang kotse na ng Honda, hindi siya normally nagkakagano. So hindi mo naman siya, ang maganda naman sa'yo, lagi ka naman sa anikase. Yes. So wala naman nagiging problema sa mga ganyan naman. So ngayon, kung gusto mo lang i-check ito, lagi tubig lang naman ang pinalagay natin ito, it's the washer natin. Okay. Sa brake fluids, normally yan, hindi talaga yan chinecheck. Kahit di lang taon na yung kotse mo, sila na yung nag-check yan pagka ano kayo. So dito, coolant yan.
Sa ngayon, nasa ano naman siya sir, nasa tamang level naman siya. Kunin ko lang yung ilaw ko para makita natin. Ayan o. Yan. Okay. Kita naman sir, di ba? Nasa tamang level naman siya. Pero sa first 1,000, pagka medyo nagbawas na yan ng medyo madami-dami, gagawin natin, baka yun ang munang gagastusin mo siya sa first 1,000. Kasi baka magta-top up lang sila ng coolant natin. Pero normally, yung coolant natin sa 200 plus lang naman, mura naman yun. So yan, 1SM. So ganun pa rin naman yung battery natin, maliit pa rin. Tapos 1-year warranty to. Ang mga hindi lang kasama sa natin sa warranty natin yung mga consumables. Yung nako-consume like yung spark plugs natin, yung mga wirings na yan. Tapos even yung mga fluids natin, yan mga kasama sir. Tapos yan sir, pagdating din sa mga tinatawag mo nakaraan, di ba? Yung mga daga, ganyan. Yan sir, hindi kasama yun sa mga pagka, even sa sir, sa insurance. Kasi dati may kliyente akong ganun, nangat-ngatan ng daga. Hindi siya kasama. Yes sir, bibilang talaga siya. So ito pa rin, computer box natin, nandito pa rin. Fuse natin, nandito na. Dati, nasa loob pa eh. Yes. So yun, ngayon, kung nawalan ka ng ilaw, nawalan ka ng busina, nandyan naman yan sir. May may parang Sa booklet natin, sa manual natin, yes, nandito naman. So pagka, kunwari, may nawala, i-check mo lang yan dito. So yung mga power steering, sa busina, hazard, yung mga ilaw yan, nandyan, wipers, nandito naman siya, sir. At least may engine na tan. Yan, nandyan na. Hanggang saan yan? Yung sir? Yung cover niya. Hindi Ang engine cover niya, sir. Yan, hanggang dito sa likod. Pero sir, yung sinasabi mo kasi, hindi siya mapapasukan ng daga. Mapapasukan at mapapasukan kasi yan, sir. Ayun na, tinan mo to, sir. Sa may arm na yun. Kasi yan, sir, normally, ang engine cover naman natin, splash guard yan eh. Para sa mga putik, sa mga bato, hindi siya totally matatamaan agad yung natin. Saka, bawas dumi. So, hindi siya nadudumihan agad yung natin. Pero sa mga daga talaga, sir, repellent talaga. So, mga rat or mouse repellent po talaga ang kailangan natin. Yan din yung binibili ng mga S-variant. So, kung ano yung wala na siyang mas covered pa. So, kahit yung mga aftermarket natin, yan na rin yung mga itsura. Pero yan, sir, original yan. Yung kliyente ko kasi nung inangat ko, kaya alam kong napapasukan siya. Kasi yun mga side na yan, na talaga siya eh. Okay. Ano ba, sir? Nasa labas ka ba nakapark? Sa loob naman ng... Sa loob naman nakaka-park pero may times lang talaga na parang merong sir, may bubong naman yun. naman. Kung may bubong sir, maganda, i-open mo lang. Okay. Sa akin sir, sa bahay namin, na lalo na pag tag-ulan, doon sila naghahanap ng sisilungan, di ba? Tapos, ang maganda sir na check ko lang, pag binubuksan ko to, di sila nag-i-stay dito. Kasi minsan, nagugulat ako, may plastic dito, mga ganon, may pagkain. Kasi nga, wala nakakakita sa kanila eh. Pero pag nakabukas yan, parang di nila feel na safe sila. Hindi sila nag-i-stay. Dapat pa nakabukas tapos may kita. Basta, kahit walang ilaw sir, basta naka-open lang siya. Okay. Kasi pag nakasarado to sir, kahit may dumada na tao, steady lang sila dyan eh. Hindi nila mapapansin. Kumbaga pagka mag-stay man sila, mag-overnight lang sila or saglit lang ganun tatambay. Pero mahirap talaga pagka sinaraduhan mo to, kasi hindi mo laging ginagamit yung kotse mo. Titiran talaga nila yan. So yun, sa akin sir, advice ko yun. Lalo na pag nakabubong lang, buksan mo na lang yan. Mas mas okay pa. Kasi ang pinakamahirap dyan, titirahin nila to eh. Ito nga eh. Ito yung lagi kong pinapalitan eh. Yung prices. Ang hassle, di ba? Lahat lang palit na. Saka ang masaklap pa niyan, minsan, pag itong mga wire na to, di talaga tatakbo. Yes. Yan sa mga emission coil na. Kasi yung Yung mga wire nila, hindi masakit talaga yun. May isa akong kliyente, nagkaganon siya, nangatkatan din siya. Pero dito lang naman, hindi ko alam, parang dinukpukan na lang yata nila. Ewan ko din, pero syempre kami, gusto namin palitan talaga kasi mahirap naman pag di mo pinalitan. So ngayon sir, yan, high beam, low beam, check natin yung ilaw mo. Sige sir, anin ka po, high beam, low beam ko. Okay naman, signal lights natin, all LED naman siya, yan. So LED, ito ang mga hindi lang LED, yung sa may bulb natin sa unahan. Para kasi madali din siya mapalitan. Fog lights natin, naka-LED na rin. May vehicle stability assist tayo. And may ABS na rin tayo. Tapos yan, yung undercoating. So makikita natin dyan, hanggang ilalim yan, buo yan. Okay. Tapos, tara sir, ikot natin. Naka-smart entry tayo. Mamaya testingin natin yung smart entry mo. Ayan o, sobrang liwanag.
Sobrang wala kang, yan yung binayaran mo din yung kulay na yan. So, nag-iiba-iba yung kulay niya. Sir, yung bubong, check mo na yung bubong. Yan, meron na siyang step seal. Yan. Basta may sticker pa ng Yan. Wala naman Tsaka alam mo naman sir, nasa taas naman tayo, nakabubong naman. So, hindi naman siya, ito sir, ganito talaga siya. Na medyo na-move talaga siya. May mga rubber kasi yan eh. Okay. Tapos likod, check natin. So meron tayong reverse sensor, may reverse camera tayo. And then yung reverse sensor natin, meron tayong monitor doon na monitor din natin. Mamaya testingin natin din siya. So yan, door visor, di mo pinansin. Naka-door visor, may dashcam na rin tayo. Tapos ito, yan, yung... Magkano to dyan sir? Nakita mo magkano to? Hindi pa. Pero pag kasabihan mo ko, pag gusto mong tawag dito, 5D matting. So sabihan mo ako yan. Yan, tapos yan sir, naka-plate light tayo, LED na. Tatapakan ko sir. Tapakan ko dito sa likod. Tapos, ilaw to, check natin. Third brake light, pati yung reverse light natin sir. Meron sir. Okay. Sir, dito tayo sa may second row naman natin. So yan, sobrang fresh. 11 kilometers lang naman to sir. Na-check naman na natin. So yun, nakamating tayo. 3M tint. Makikita mo sir, may mga 3M tayong logo doon. So sa pag-fold naman niya dito sir. Yan. Yan. Okay sir, testingin mo. Pag niya ta. Pati kabila, testingin ko rin sir. Okay ba? Ito kabila din medyo nakahiga lang to. Yan. So ngayon, may tint pa. So ngayon, pagka gusto mo naman siyang yan, naka-fold na ganyan, may lalagay ka, bibili ka ng malaking TV, yan, pwede yan. So, fold lang natin ulit. Yan. Leather na siya to. Leather, yes sir. Tapos ito nabababa yan. So, ang airbags natin, magmula sa front natin sir hanggang third row, meron tayong curtain airbags. Tapos meron tayong side airbags sa front, passenger and driver side. And meron din tayong front airbags din dito. Yan, tsaka to. So, ang daming airbags. Yan ang wag nating testingin. Yan, sir. Tapos, ngayon dito, may auto headlights tayo. So, every time na lagi ka na sa lilim or sa tunnel, sa may mga parking, ganyan, sir, yan, may kita kang agent. So, ibig sabihin, naka-on yung headlights mo, naka-auto lang siya. So ngayon, kung gusto mo lang lagi naka-off para medyo umaba yung ang life ng ilaw natin. Yung ilaw natin naman sir, kasi syempre, yan sir, may hours lang yung LED natin. So, doon siya napupundi pag sobrang tagal na. So pwede mo siyang i-off. Yan. So para pati yung iba kasi sir, yung mga DRL na ninilaw siya. So normally mga 7 years yan. So ibig sabihin, papundi na siya. So kung gusto mong medyo umaba pa yung life nung LED mo, yan, patayin mo lang siya pag hindi mo kailangan ng ilaw. So, yan. Tapos meron din tayong tinatawag na auto high beam and low beam. Yun naman sir, kunwari, nasa expressway ka, naka-high beam ka, tapos pag may nakasalubong ka, mas sense ng Honda Sensing, automatic siya maglo-low beam. So yan, yun yung isa sa feature ng Honda Sensing natin. Tapos meron tayong mid departure. Yun naman sir, lagi nagbibip. May mga kliyente ako nagugulat, sir, ano yung nagbibip lagi sa akin? Baka may sira, ganyan. Ano kasi siya sir, for example, nasa intersection ka, nakahinto ka. Pag nag-move yun na sa unahan mo, na vehicle, mag-a-alarm siya. So para kunwari, kung makulit kang driver, nag-detect ka, nire-remind ka niya na nag-move na yung vehicle sa front natin and lumalabas siya dito. Pwede yung i-off din or hindi? Hindi siya na-off. Sa automatic. Automatic siya laging Pati yung auto high beam and low beam, wala siyang on-off. Lagi lang siya naka-on, sir. Ang mga na-on-off natin, yung mga collision mitigation braking system, yung mga lane keeping assist, yun yung natin. Ito. Tapos ngayon, isa pang natin, yan. So pwede mo siyang i-off. Pero pag in-off mo siya, yan, di ba ito, up and down. Enter mo lang sir, mawawala yung check. Okay. Pero syempre, bumili ka ng naka-Honda Sensing, on mo na yan. Parehas. Okay. Di naman siya nakakailang sa pagdadrive. Ang medyo nakakailang sir, yung LKS niya. Lane keeping assist niya, nandito naman yan. So lalabas siya dito yan.
So, i-assist ka niya. So, hindi ka basta-basta makakalipat ng lane mo hanggat hindi ka nagsisignal lights. Okay. So, yun lang naman nung ano niya. So, ngayon, kung ayaw mo ng ganyan, pwede mo naman siya i-off dito lang naman po. Okay. Yan. Tapos ngayon, yung adaptive cruise control naman natin, ito. So, lalabas dyan, sir, yung icon niya. Okay. Minimum of 40 km per hour, sir. Pwede mo siyang i-activate. So, 40 and higher, pwede ka mag-activate. So ngayon, para ma-activate mo siya, sir, kailangan mo mag-stay ng at least 5 seconds sa isang speed. So for example, sir, 60 km per hour ka. Stay ka dyan ng 5 seconds, bitawan mo na yung gasolina mo. Pag bitaw mo yan, sir, makikita mo naman dito sa ibabaw na yan kung anong kilometer reading mo. So ngayon, automatic siya mag-slow down and magta-throttle. So ngayon, pag nag-expressway ka, doon mo siya ma-enjoy talaga. Actually, itong kahabaan ng Ortigas mamaya, pwede mo siyang testingin. So syempre, since medyo first time ka magaganito, Honda Sensing, and hindi naman sa magugulat, sir. Medyo nakaabang ka dyan sa preno mo tsaka gasolina yan. Kasi medyo, may trust issue pa eh. Pero testingin mo lang siya, makikita mo, pag nag-stay na siya sa isang speed, ibig sabihin nag-activate na siya. Okay. So, 3 ways to cancel, sir. Pwede ka mag-cancel dito sa steering wheel natin, mag-gas ka, or mag-preno. Magka-cancel na yan. Okay. So ngayon, kung gusto mo kunwari, takbo mo 80, doon ka nag-set, gusto mong bilisan, so, magpa-plus ka lang, sir. So makikita mo yung, yung plus kilometer. Makikita mo, sir, nag-iiba yung speed mo. So minus, sir, pag gusto mong bagalan. Ngayon, ito naman, itong right naman na button na to. So, yan yung guhit dyan. Yan naman yung distance mo. Kung paano siya, kung kailan siya mag-slow down. Yung pinaka parang komportable ka na hindi siya tutok or medyo malayo. Yung pinaka malayo niya, sir, parang more or less, medyo lalayo pa ng konti dyan sa, siguro nandun sa Brio na yun. So, ganun siya kalayo. So, the more na pinipindot mo siya, mababawasan yung distance mo. So hanggang sa medyo parang tutok na siya, parang more or less mga 2 to 3 meters siguro. Or Mas marami yung bar niya, meaning mas malayo. Yes, sir. Yan. Balik lang natin. Yan. So ngayon, ito naman, so yan. Ito naman, sir, yung sa mga menus naman natin. Off lang natin, enter. So makikita mo, sa 2 bars natin, kanina 3 bars na. So habang nag-demo tayo, bumaba na. So 99 yung pwede mong i-travel. So average of 0.3. So sa ngayon, hindi pa niya talaga mako-compute yung mismong kilometer per liter mo kasi 11 pa lang yung natatakbo niya. So the more na tumataas na, so makikita natin. So yan yung mga wala dati. So yan, tapos yan sa 2 bars mo, 3 hours mo, kung nawala ng kuryente sa inyo, matutulog sa loob ng kotse. Yan, 3 hours pa. Average speed, so 0 kasi di pa nga nagagamit yung sasakyan. Yan, tapos may reverse camera tayo. Yan naman. Then, sa mga uphill, downhill, sir, yung paggamit ng S-mode. Tsaka syempre, yung S-mode natin, pwede natin paddle shifter. Ito yung pinaka-indicator natin. M1 to 7 position po siya. So, gusto mong aggressive yung engine S. Gusto mo ng mga engine brake pag bumaba ka from Tagaytay, packet ng Tagaytay, S-mode ka. D-mode naman, sir, kung gusto mo lang matipid yung driving mo. So, medyo chill lang, di lang talaga tayo. Neutral. So, sa pag-start naman ng kotse, make sure na naka-P or neutral siya. Pag nasa reverse, D or S ka, hindi mo siya may start. Then, sa aircon naman natin, yan, naka-button na siya. Yan, naka-button na. Ito yung sa vent natin. Air circulator natin, pag in-off mo, fresh air. Sa NCR, hindi yan fresh air. Off mo lang yan. Front defogger natin dito. Testingin lang natin yan. So, yan, gumagana, sir, ha? Okay. And then, rear defogger, yun yung linis sa likod. Lagi lang yan naka-off, sir, kasi nakakabasag yan. Okay. Pagkasap ko na rin, tanghaling tapat, tapos nag-rear defogger ka, nagka-crack kasi, sir, yung doon. So, parang yung init ng panahon, init din ng mga linya na yun, sir. Nagkakasyon ng pag-crack ng windshield. Pag naka-off siya, ibig sabihin nakapatay. Yan. Pag naka-on, sir, lalabas yung dyan. Okay. So, ngayon ito, yung mga vent positioning naman natin, sir. Naka-face, ito may sa fit naman natin, nararamdaman mo, sir, meron naman dyan, ha? Ang fit lang, and then, front, kung lumilipat-lipat yan, okay naman. So, yun lahat, lumilipat naman. So, normally, dito naman, siguro di mo naman masyadong gagamitin yan. AC on-off, pagka nagbagyo ka, ganyan, sobrang lamig naman doon, off mo lang yan. Para yung fan lang, ganyan. Max cool, ito naman, sir, since naka-leather ka na, social ka na ngayon, di ka na naka-fabric. Pagka nakabilad ka sa araw, kailangan mo nang umalis, max cool mo lang, sir. So, todo niya yan lahat. Okay.
para lumamig agad. So ngayon, pag lumamig na siya, kung ano yung pinaka-settings mo, babalik ka naman. Hindi siya namamatay yung next time. Box. Yes sir, hindi po. So, Kailangan mo siyang i-off manually sir. okay. Then meron tayong auto climate. So ito pa ang wala sa So kunwari, the more na nag-adjust ka, mag-adjust automatic. Tapos pag na-reach niya na yan, bababa na naman yan. So automatic siya sir magsiset ng lamig ng so ngayon mataas siya. So ngayon, manual lang natin. On-off sir ng vent, ng aircon mismo. Yan. Tapos ito naman yung thermostat natin. Yung red up to 28 yata. Yan, 28. Yan. So up to siya? 18. Lamig niya. Yan. So naka-18 siya. Medyo, yan sir, tinan mo. Hawakan mo lang to. Wait lang sir, dyan ka lang muna. So yan, nag-automatic siya. Kasi yung walk away naman. So pagka nag-walk away ka, kunwari nakalimutan mo, medyo mayabang ka na ngayon, di ba? Hindi mo na ilalak yan. Lakad ka lang dun, maglalak na siya. Pero syempre, safe pa rin talaga na kung walang tao sa paligid, okay lang. Baka mamaya kasi meron dun nakaabang pala, binuksan niya na yung kabila kasi hindi siya maglalak. Okay. Kasi yan yung mga condition ng smart entry. Dapat sir, nakalak yan lahat. So tara sir. Ngayon sa pag-open naman, passenger side, driver side, likod, basta as long as sa 3 feet ka or 1.5 meters, hawakan mo lang sir, ganyan lang sir. Yan, mag-unlock na siya, buksan natin. So ganyan. Then, sarado po. So lock sir. Sir, ito di ba nakali siya? Lakad ka lang ng konti sir. Sige sir. Yan. Social. Nakalock na siya. So ngayon, remote engine start naman. Kunwari, nag-park ka naman sa open area tapos kailangan mo na umalis. Since ayaw mo mabalisaw-saw sa sobrang init sa loob ng kotse, pwede mong, sir, i-start. Lock mo sir, lock. Tapos hold button, i-hold mo. Hintayin mong mag-ilaw, then bitawan mo na sir. Half of the time. So, i-start na yan. So ngayon, as long as makikita mong pwede mong testingin. Yes, sir. Pag umiilaw sa ibig sabihin, na niya, na kukuha yun, sir. So ngayon, nakikita mo naman ngayon dito. Ito natin. Let yan. Kahit sinong magbukas, sir. So hindi forget na sa'yo yung susi, ikaw lang makakahawak or makakapag-unlock. So ngayon, for example, basta nandito ka ma-on top. Pero hindi mag-unlock sa likod, sa gilid yan. So ngayon, ito. So naka-aircon siya, nakabukas na. Okay. Ngayon sir, mga more or less para mga 10 minutes, mag-off naman siya. Kunwari, nag-decide ka na, ay di mo na ako alis. Hayaan mo lang siya para di ka na bumaba. So mga 10 minutes, mag-off siya kusa. Pero pagka in-open ko siya nung need ko kang start o pagka-upo or hindi. Ngayon sir, kunwari ito naka-remote engine start ka, kailangan mo siyang i-start. Yes sir, kasi makikita mo, naka-off pa lahat. Pag pinindot mo yung ito. Yes, pati engine sir, para hindi ka malulobat. So ngayon, makikita mo naka-off yan, may RPM yan sir. So ito, mga naka-off yan. So ngayon, pag pinindot mo to, mag-off siya. For safety din, kasi para hindi ka naman nakawan ng kotse. So yung mga, naman natin, mga purpose natin. So ngayon, pag mag-drive ko na talaga, mo na siya, i-start mo na.